hope nga naka-settle down na ang tanan. I hope nga naka-settle down ang kada usa. Praise the Lord. Kabalo ba mo nga ang bulan sa June is very challenging. Amen? No, grabe ka, challenge kayo ang pagsugod sa bulan sa Hunyo. Para sa mga estudyante, kalipay sila because mabalik naman sa normal ang klase. But beyond that, makain ko nga very challenging kaayo ang month of June. Kadaghan kaayo naagian ang kada usa. Makaingon ko nga grasya sa Ginoo nga nakabarog ta, no? And isip ko sa kamama ani nga simbahan, my heart was with my leaders na naatay mga kaubanan sa church, mga leaders na ipanaw ng ilang mga loved ones. And my heart was with them. Isip ko sa kamama, mabati na to ang pain. So, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa inyong prayer. So, last Sunday, my sister-in-law died at the age of 48. So, wala na ginikanan ang akong mga pag-umangkon. And sunod na po ang papa ni Junjun pagka-Monday ni Panaw. Pagka-Friday na po ni Panaw na po ang mama ni Ruben. At before that, ni Panaw pagid ang mama ni Rachel. So, very ingon pagani sa atong song kanina, tungod gayud sa Ginoo nga nakabarog ta, tungod sa Ginoo nga nakalabutay ta. Tungod sa Ginoo nga naapat ta karon, that despite and in spite of everything, nagihapon ta nga mapadayon ani nga kinabuhi. Amen. So, I believe na ang pinaka-purpose nga nung naata kami nakabuntagon is to thank the Lord for the gift of life. Amen. Labang magpasalamat nga, buhi pa ta. Salamat nga, our oxygen is free. Pasalamat nga, nakasimpa pa ta karon. Pasalamat nga, Lord. Salamat sa pag-uban mo kanamo sa tibok simana. And that is why gusto na ko na alam mo, grabe akong struggle ko. Gusto may akong iwali ugma sa Sunday. No, kanang puno kaya ang kasing-kasing. Yes, today is Father's Day. Pero Lord, ang imong will, sa magiging ang imong gusto nga ipaabot sa mga mensahe sa mga katawhan in connection sa mga challenges no, among ginato ba. But before that, I would like to encourage you to let your heart be settled down. Nang wala sa tayo nahanaon nga problema, wala sa tayo nahanaon nga mga bayronon, wala sa tayo nahanaon nga enrollment. I want you to be as you are, yes, the Lord. No? I want you to be a child of God, going to the Father. Kana ba na ako? Because today is Father's Day, right? And kung naaman tayo dapat duulan na Papa katong Papa nga naa sa langit. And kung naman tayo natagan sa atong dako nga gumang atong Papa sa langit. Kung naman tayo angay pasalamatan o i-honor karon side sa atong mga earthly nga Father, ang atong heavenly Father. No? Kaya sa kaabit ingon gani. Wala tayo na hindi gugmaon labaw sa tanan. Kundi ang atong Father who loves us nga unconditionally. So, as we are, mudot na sa Ginoo, I want you to just close your eyes and feel free to sit, relax. Again, atong i-honor ang atong Heavenly Father this morning. Sabi nga po sa awit, ikaw lamang ang aming ibigin, O Diyos, habang may buhay. Praise God. This is for you, Father.
walang halong pagkukunwari. This is our heart. Ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin ka. Pwede ba natin i-honor ang ihagyo nga manindog na? Let us honor our Father this morning. Lahat sa'yo ay ihahain. Ikaw lang lahat ng sandali nang walang halong pagkukunwari. Let us honor our Heavenly Father. This is our life. Pwede bang ipataas natin mga kamon at we honor Him? Ikaw lang ang aking ibigin. Lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo na pangilalahan lahat ng sandali nang walang halong once again, di malangkan, ikaw lamang ang aking ibigin. Honor our God. Ay ihahain. Sa'yo lamang ilalahan lahat ng sandali. Maybe some of you, wala na ka-experience ng Fatherly love. Come on, Father, embrace us this morning. Embrace your children. Oh, hallelujah. Yes, at we honor you. Ikaw lamang ang aking ibigin. Lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalahan lahat ng sandali. Lord, ang tanan ay nabinuha ng mga mahal na pagkakot. May you embrace us this morning. Habang nabubuhay ay ibigin ka tunay. Ikaw lamang ang aking ibigin. Lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang. ilalaan lahat ng Pwede ba naman sandali doon isip mo sa kaanak? nang walang halong Ratong Diyos na mahal. pagkukunwari. Kalimang makaaroon ignon. Pagkat ang nais ko If you miss a father, if you want a hug, if you want an embrace, ay ibigin ka tunay. Ikaw lamang ang aking embrace ibigin. us, oh God. At lahat sa'yo Life is difficult. Life is very challenging. sa'yo lamang ilalaan lahat But ng if you raise us this morning as a father, walang halong embrace us. Yang sa Ginoo, isip mo sa kaamahan. ang nais ko Habang nabubuhay ay ibigin ka tunay. Ang galamit mo. As you are, samahan natin
sabi ko, Lord, kumusta na na ay tuod ko, ibig mo sa kana. Pwede kang maingon na pa. Tingnan po ko. Pwede kang maingon na mahal. Ang talagin, ang life is very difficult for me today. I will give you time na magiging-istorya. Since today is Father's Day, pwede na itong i-honor ang atong Diyos kaamahan. Or parang gusto mo lang magpasalamat, you can do it for the safe travel, for the protection, for the life. Pwede kang magpasalamat, pwede kang maging salamat, Ginoo, salamat, Diyos na mahal, for your sustaining grace, for your sustaining grace, tungkol sa imo na kanahutay, tungkol sa imo na kapadayon, tungkol sa imo na kabaruti, tungkol sa imo buhit babi. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. We honor you this morning, oh God. We bless you. We magnify you. Thank you for your love. Thank you for your care. Thank you for your sustaining grace. Salamat imo minggilingon sa matag adlaw. Salamat imo minggiibanan, wala min imo kipasanggan. Taliwala sa mga bagyo, pagsulay ani nga kinabuhi. Salamat ka nakabarumi kay namin amahan na dili mo biyak kanamo. Namin langiton nga amahan na nag-provide. Namin langiton nga amahan nga nag-take care sa imo mga katawan. Ito this morning, kung na may labaw nga mong i-acknowledge nga mo ingon may Happy Father's Day, ikaw na among Diyos na mahal na naa sa imong trono nga naglingkod kung andam nga mong kapod sa imong mga katawan. O sa Ginoo na sayod ka, o sa may mga circumstansya sa kada usa nga naakaroon. But we are assured, O God, that He will never forsake us, that He will never leave us. Walay amahan na nitalikod sa iyang mga anak kung ikaw na Ginoo. Na may mga panahon na mabati din mo nga mo talikod apan ikaw ang Diyos nga amahan na naghulat kanunay kanamo nga muduod kanimo. Ngini nga kabuntagon isip mong mga anak nagaduol kami, nagapasalamat ug nagatuboy sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat sa gasa sa kusog. Salamat sa gasa sa paglaom. Nga niini nga kinabuhi pagpadaugon kami tungod kay naa ka nga wala ibiya kanamo. Bisan sa pinakaubos sa sitwasyon sa among kinabuhi. And so Lord, mo po niya among cry. Mo po niya among hilak. Mabisan pag ginaunsa man, Ginoo. Masakitan man ni na may pagsulay. Bisan ingon pang Salmo 23, Ginoo nga. Bisan sa landog sa walog sa kamatayon, dili mi angay mahadlok kay ikaw ang among magbalantay ug walay magkulang kanamo. Amen. And Lord, we offer to you this song as we dedicate once again our life. As we promise na wala minaing igugmaon, wala minaing unahon, kundi ikaw ang among Diyos na naming gamahanan. And here we are, your people of J.I.L. Valencia. Here we are. We sing once again. We sing with all of our heart. Ikaw na ang aking
And allow me to welcome no atong mga bisita this morning na may mga bisita. Ako i-welcome si Padel Rosales from Maraybalay. Okay, nag-invite kaya si Mia Rosales. Praise God. Thank you for coming. And another visitor, si Stephanie C. from Davao. Happy birthday, nag-invite kaya. Welcome. Napabakoy. Welcome sa Jesus is Lord Church, Valencia City. Usan ka simbahan na Bible-based. Mayon ganito Bible-based. Ang tanan nato ginatulo diri ato yung ginakuha sa Biblia. Mo ang simbahan nga walay gipili nga relihiyon. Tanan nga naa diri lain-lain og relihiyon. Kung talaga ni mong tapad sa iyang relihiyon, lahi na siya relihiyon. So meaning to say, ang atong simbahan walay gipili nga relihiyon. Mo ang simbahan sa kanan ng mga relihiyon. So, welcome ang kada usa. Palakpakan na to ang Lord. So, let me introduce myself sa mga bago. Ako gay ang pastora diri ang simbahan. My name is Pastora Marivic Damayo Abrahams. So, kung mga tala mo nganong layak prido, pore ka lang akong bala. Okay? So, palakpakan sa na to ang Lord. Praise God. Praise God. So, salamat worship team for a very anointed na worship na gi-allow sa Lord sa tokal na kabutagon. So, nakaingon ko nga, dili sayon ang pagsulod sa hunyong ulat. Patingon pa sa pag-iawit kanya, tungod sa Ginoo na kapadayon ta. Amen. Tungod sa iyang grasya, tungod sa iyang kaluoy, tungod na sa iyang pag-uban ka nako. Now, regardless of that, ingon pa sa atong team karon, revival, a call to intimate Jesus Christ, to intimate Christ. Ang panawagan sa Ginoo sa atong tanan nga mahisama ta kang Kristo. No, nabasa nato sa Biblia unsa gid ang sitwasyon nga gianggian ni Jesus kanihang nahimo pa siyang 100% na tao, daghan kayo mga pagsulay sa kinabuhi. Kung may ka nga naka-experience siya death, yes, no, yung mga igagaw, gibutlan og ulo, and siya mismo gisalikway siya sa mga katilingban. Daghan siyang pagsulay, no, daghan ang gusto mo patay kang Jesus, daghan ang gusto nga nasuya sa iyaha. And mapili lang ang mga tao nga ni uban sa iyaha. Napipili lang ang mga tao nga ni uyon o ni tapayayong sa iyaha. Sa kadaghan nga mga tao nga nakatinati sa iyang pagkamaayo, 5,000, 4,000, pero pipila lang ang nagpabilin na nahimong matinud-anon nga nahimo niya amigo and kinabuhi. And makaingon nga, the life of Jesus was very challenging. Grabe ka challenge sa kinabuhi ni Jesus. But usa ka paghagit sa atong tanan no nga kung naaman tay pinaka-good example nga lastawon sa atong kinabuhi mao si Kristo. So mo na nga kung naaman tay sundugon, naaman tay tan-awon nga good example si Jesus. So nagtulo ko sa nilabay nga mga Domingo how to imitate Christ. Kabalikan lang sa nako ni from the word nga Christ. Kung saan man nato atong mahisama ta kang Kristo. Una, we need to be committed. Mahimot ang komitado ani nga kinabuhi. Right, sa mga estudyante, you need to be committed. Nga muukad gid mo sa inyong pag-eskwela, bisan og grabe kalisod. No? You have to be committed nga inyong makabot ang inyong dream sa inyong life. Kasi being a student, dili man siya sa iyo kay kasagaran sa ato, dili man di panganak mapatahan. Some of you maka-experience na mag-working. Some of you maka-experience na wala ibayad sa tuition. Some of you maghina kay wala ipalikog project. Labi na sa mga graduating, may gitawag ng mga thesis. But if you are committed to your dream, if you are committed na muman gid ko magkinaon sa man, mahitabo gid na sa imong kinabuhi. No? So, isip mga Kristohanon, daghan kay mga pagsulay. Say, madugan ako minuban na, dili ko mag-born again. Kaya sukat dito ng born again ko, daghan na ko problema. Dili na tinuod. Kaya ba isag, wala pa ka na born again, pero tinali mong daghan na problema. Ang nakanindot na na born again ka, nagkaroon ng tamang relasyon sa Ginoo, naa na kay kauban sa
dagahan nimo nga problema. Amen? Ngayon nimo nga, sukad na born again ko, sukad nagbalik ko relihiyon, na ingatan na hitapos ako, dili na tama. Kaya bisang wala pa kanibani ng relihiyon o mundo, pero tinagin mong daghan ang problema. E karon lang, nindot kaayo, nga naman, naatay commitment nga magkinaunsa man ang inyong kinabuhi. If you are committed to serve the Lord, no matter what happened, kanunay ang iyang grasya, ang iyang pag-uban, mas tinatigibin mo, bisan ang milagro sa matang adlaw. Okay, so we need to be committed. And number 2, we need to be humble. No, kinahanglan na atong kinabuhi, mabago usab, mahimong kang mapainubsadon. Dili tayo mahimong mapahitason. No, kay ang pulong sa Ginoo painungdong sa tong mga tao, mga hambugiro, mga mapahitason, sa ako nga word imuko gid na sa Ginoo. No, wala magiti ang ipang hinambo. And pinala ka mga funeral sa akong naapilan. No, ang uban na ay mga alahas, ang uban na ay mga balay, mga sakyanan. Pagkamatay sa tao, wala na kayo pwede pang hinambog. Bisan galing, palitan pa na nimo mga lami ng mga lumon na tag 70,000, 100,000, malatak na yun ni hapon na siya. And in this life, wala kayo pang hinambog. O bita na, if given the opportunity to bless, na kay i-bless, do it. Ano man, pag-abot sa panahon, dili na mo na mapuslan. No, dili ta alang iyo nga, ako'y naghago, ako lagi ni, no, gi-bless ka sa Lord to be a blessing. So inay mo tapad, you are a blessing. Merry Christmas in advance. Let us be humble, amen? Huwag masyadong magpataas. That is why we imitate Christ. Jesus was very humble. Grabe yun nga pagpaubos. No? And number 3, we must be a restorer, not a destroyer. Kung sabi ng restorer, kana bang gamiton ka sa Lord nga mapasiguli ang duha nga nag-away? Dili kay imong sulsulan, awayan na, uy, may klaro ng tauhanan na. Sige pa, unsa man, suportaan ka. No, dili ta ingon ana, amen? Nata sa tunga, mediator ta. Si Jesus ingon ana, nag-away-away ang mga disciples, pahambugay. Ako yun ang right hand ni Jesus. Di pa ko tanagod nila. Jesus, kung mamatay mi, kisay mo lingkod sa imong tuo, the right hand. Bumaana gila isang ako yun kay, kuan man ko, may po sa dili, oy, nag-away na sila. Now, our life is a restorer. Let us be a blessing. No, kung na ay nangiaway, kung na ay dili magkasinabtan, na dili na to sumuran. Ano, si Jesus dili man ingon ana, tig-ayo siya sa mga relasyon nga nangaguba. Amen? Dili ingon nga, careful ta paghatag og mga advices sa mga tao nga muduol sa to kay isa mo sumbong. Kinahanglan careful gid ka nga ang imong tuyo mapasiguli gid na sila nga relasyon. Dili ingon nga mabungtag. Okay? Ingana dapat ang atong kinabuhi nga para gamiton ta maipili sa Lord. Number 4, let us be an inspiration. Mahimot ang inspirasyon sa tanan ng mga tao nga nakaila sa atong kinabuhi. Mga ginikanan, today, especially sa mga papa, you must be an inspiration sa inyong mga anak. No, namin mga anak ngayon nga, labi na sa mga babae, anak ko ba ng mga anak ng mga babae, gusto ko mabinyo sama sa akong papa. Nalisod kayo na pangitaon. Lisod kayo pangitaon nga, gusto na akong mabinyo para din sa akong papa, nalisod kayo na pangitaon, maabda na lang kag-sipin tayo, maparingan ka sa apuan. No? Kaya lisod kayo na pangitaon, kaya dili perfect. But you know, be an inspiration. No? Ano ba mahimo kang inspiration sa imong kung kinamagulangan kang na anak, may mga inspiration sa imong mga panggod. No? If you are a leader, diha taliwala sa inyong school, be an inspiration. Okay? Ayaw nga mahimo kang depression sa mga tao na nakaila sa imo. Makita sila sa imo, ma-depress sila. Dili kayo ana. Amen? You are not a depression to other people. You are an inspiration. Amen. Amen. No, sa mga minyo, makaingon ba mo sa inyong bana nga, you are my miracle. Maana ba na inyong bana? Or ingon mo, you are my depression.
Or you are my inspiration. Doon ako'y na-learn sa life ako sa kaminyo ba nga, ako maghilig maghatag ko mga quotes, mga kanang, hindi ko mag-istorya ang mga nindot ng mga istorya sa mga tao nga close na ko. So, ako nang na-apply doon sa pampastor, na ako'y mga ibang istorya, nga taas kayo, the way how I appreciate him, sa imahago. Manaw dahil na siya, you make me cry. At sarot. You make me cry. O sa mali, sabi na itabo siya nga. Wala daw na na-experience, nag-iinaanan siya, i-appreciate daw siya. Kaya tanagan niyang kahago, walay nag-appreciate. Ito, hala, uy. No? Sa ako na siya ina, you are my miracle. Pwede na lang makuyapan siya, you are my inspiration. No, ako gina-appreciate ang wisdom maghihatag sa Ginoo sa iya ka. Na every time mamabarog ko, although maghimo ko sa kuwali, wala ko, have you ever seen my outline? Kaya mag-send ko sa iya ha. And then if you have something in your heart, please add on. Kaya yung anak man ni, nagsabot man ni na, mag-work me as a team. Tapos ako sa inyo, you complete me as a woman. Charot lang. Tinuod ba gina siya? Nakanangay ko nga, natin yung anak daw nga sweetness. Wala ko siya nga, itit ako. Ay, mo magigang nahilan sa mag-istrikta, demure, kadang, puyo. Pero kung sa sekreto din ang kinabi siya, no, hindi makastrikta, wala lang sila kabalo nga natin kayo sweetness inside. So, sorry lang. Okay? So, ino na ko, you are my inspiration, you complete me as a woman. So, kisa may dili, banaan ang aming what do you want? What do you need? Tell me, what is your personal need? How much do you need? Siyempre, you ready na, you complete me as a woman, you're my inspiration, you complete my life. O, di ba? So, may na siya na, how much, what do you need? You must buy, you go to the parlor, and go sa small at the evening. Ang sekreto. No? Be an inspiration. Be a servant. No, dili na kung kinsang ka makaasta nga. Wani ko, anong serbisyuhin ko, siliingon ana. No, ang pag-serve is just, it comes from our heart. No, mo serve na sa atong isikatao, mo serve na sa atong mga ginikanan, mo serve na sa atong banang, ay inyong asawa. Kay ang pag-serve is a result sa imong gugma, sa imong isikatao. No? Wala pa sa ito naka-experience nga may si pastor, serbisyuhin ko. Pero most of the time, siya ang deserve, no, nga, karon ako nakabalik og ligo nga natural na tubig, nga bugnaw. Kaya sa dihang naapag na siya, di siya mo sugot nga diligid mag-init og tubig. Dali ko, init yun. Musingkin ko, ay, Pilipina! Dito na New Zealand kay. Sa ilang manggod, ininit yun ang ilang iligo doon kay Pascal, 3 degrees na. Kisa may magigong bugnaw, anak, no? So, butang yun, init. I mean, ang pag-serve ni mo sa imong isikatao, sa imong parents, sa imong loved one, this is a burden. And that is what God is teaching us. May utang servant. Amen? Amen yan. Nabi ka po mga ginikanan nga may ngon, serbisyuhin ko ninyo ha. Nagi ko ginikanan na nainahan nga. Ningon isa sa yung anak, di ko gusto mo maminyo kahangtod inyong malukang ang atong kalubihan. Alaoy, ang iyang anak, 40 years na. 40 years old na. Kaya namisita ang 40 years old na maestro, gigungkod o pinuti sa amahan. Intao ng mga 40 years. Kay gusto sa ginikanan, hindi ka magminyo, serbisyuhan sa ninyo. Walay ginikanan ngayon anak diri. Amen? Amen. Amen! Amen. Ang atong trabaho, ang atong role, pa-eskwelahon sila, maplastal sila, naara sa ilaha kung ilatang atimanon. Pero kung nagtanong ka, isipayo ang ginikanan mo, ani ka at ang ginikanan. Amen? Sa mga anak po diri, serve your parents as long as they are still alive. E napo ko'y naatinan ng mga funeral service ang mga anak. Ma! Bangon sa diha mo! Tagay sa kong chance na maserbisyuhan ka. Kami kay kung si unang bugat. Labon sa buhi pa, nabay-nabayan ba? Labon sa buhi pa, dili man lang makaserbisyo.
ang ginikana pa'y mo servisyo, maglaba, magluto, mo pa'y mo pukaw, ihatod ko sa eskwelahan. Tapos kung wala nang ginikanan, magilak-hilak, gusto mo kuyog sa lubong. Kung ako, ituklod na ako na dito, kaya para maka-experience ko, kaya gusto mo na ako kuyog. Di ba? Yung mga mo kuyog ko. Ay, tuklod na ka, masasaman. Ang sabot ang kuyog ka, kaya apil ka na ako, ka ng tabon na nito, 6 feet below the ground. I mean, it's just a joke, but mo niya gusto ni Jesus na mahimot ang servant sa kada usa. No? And number 6, let us always be teachable. Okay, matudluan ta. So, ang atong mga anak, ang atong mga ginikanan, matudluan. Dapat kayo na-realize, no, dito sa dihang pag-observe ko, na ako'y mga ginikanan na maputiguang naman, mangingit po ng mga batasan, kanang matigulang na bitaw. Ako go pray ko, Lord, matigulang ko, hindi ko mag-inistrikta. Uy, kamo pag matigulang mo, ayaw mo pag-inistrikta. Kinay mga tigulang ng mga yaw-yawan, istrikta, di, ngabangkagan po sa mga apo. Kanang bang always teachable, kanang mga tigulang na di nakakahimo, ayaw na pag-inistrikta, pag-buot, hindi naman mo kaya. Wala, imong tapa din na pag matigulang ka, mabuutan, gid ka ha, kay palanggaon din ka sa imong mga apo. Teachable. No? May mo nang teachable. May iwan ang mga apo, mami, ayaw lagi pagtulog diri angay. Dili ka katulog diri kay di ka kaplastar. Dili lagi ko mabuot man ka. Ang malakot ang mga apo kay gusto ibutang sa hotel. Dito man sa mga bangko nga lubak-lubak. So, bunis mami, dili man magpatudlo. Inam na ikaw matigulang ka, mapatudlo kaya panig-istrikta. No? Nga naman, number 1 nga gusto ni Lord sa tumahimot ang teachable. Niya kaning tigulang ka, maminang dita, pag yung kay kwarta, okay lang maminang dita ka na kay pension, kay dulo dito sa mga apo, dita ka, kay pension, biyaan ka. I mean, kung matigulang ta, let us always be teachable, kaya ang nagtuo ko, muna ginana ko itong mami sa akong mga apo nga, mi. Kabalo ka, ang purpose ng mga apo is good. Ayaw na pag-ingon na dili mo kayo, nagkiang nabaya ka, so, makasapan sa ako, may ubos ang lola, malain din, maghilang-hilang tayo sa kuha. Di ay evaluate. Because sometimes, ang mga tigulang, di naman patulo kay pili nila silang nasa duyan, ulang hirap na sa duyan. Wala yung nga prinsipyo. Amen? Na ay mga panahon na kinahaman ng tudluan. Dili sa tanang panahon nga, tama ta, kay nahimo na tang ginikanan na, ako na ta, una ka sa duyan, maula ginaguna mo sa duyan. Kami na ulahin ni Pras, grabe man ang technology ka nun. Kapatulo mamanggaling mo sa mo sa pag-FB, naguna na ko sa duyan. So, let us be teachable. So, inay mong dapat, ayaw yun, pag binabito ko, matigulang na ka. Ayaw din pag binabita ko, matigulang na ka. Amen? So, to imitate Christ. Okay, next slide yun din ha. To imitate Christ, may mahimutang committed, humble, restorer, inspiration, servant, and teachable. Okay. So, karon na nga buntagon, muadto ta karon sa usa ka mensahe nga gibutang sa Lord sa akong kasing-kasing. No? Yan diha daghan kay tag mga challenges nga gi-face karon na sitwasyon. So, kinsa diri ang daghan nga mga challenges nga giatubang? Ano, ang tanan. Now, unsa di ay ang ikatabang ano ko natay mga hagit sa kinabuhi nga atong ginatubang. Una, ingon diha it expose our limitation. So sa dihang naaday mga challenges, problema pagsulay, mapagawas ang atong abilidad, mapagawas diha ma-expose ang atong mga limitasyon. Kanapang kung ingon ani ra kataas ang imong pag-ampo, tungod kay na kay pagsulay nga giagyan, mas mutaas ang imong panahon sa pag-ampo. Mas mudako ang imong pagtuo. Mas mulawak ang imong pagtuon sa pulong sa Ginoo man. You are facing a challenge nga ma-expose ang imong limitation, nga ang imong limitasyon, and mabuhat nimo ang pinaka the best na pamaagi nga gusto sa Ginoo. So kung naman kay problema nga giatubang karon, ginatabangan lang ka
nga ang imong limitasyon maputol nga kung dili nakataman mo nimo pagtuo tungod kay na kay challenge na diato bang maputol na muusman mo gid imong pagtuo mudako pagid siya. Okay? Another thing, it reveals our capacity. Mag-ilhan karon ng imong kapasidad unsaon nimo pagdala na nga problema sa imong kinabuhi. No? Like for example ako ma-example na lang ako akong kasing-kasing. Nga, last Sunday, grabe ang word sa Lord, grabe ang gibuhat sa Ginoo sa atong last Sunday. Amen. Grabe atong prayer, nagpray ta kang Aldrin sa bata, nga magmilagro gid ang Ginoo. Then, pag naog na ako, dito ko sa luyo, automatic, tinawag ang ako, pag-umangkon sa tita, si mama, girified na karon nasa hospital. So, mula ko ka ng itakluban o bitaw dako kaayo nga taklog nga di ko kaginhawa. And then ko sige lang, let's pray. Hantod giriban ni abot og 12:45 nanawag na pud ako pag umangkon tita, wala na gyud si mama. What I did, nilingkod ko and go, Lord, please help me. So automatic nang larga dayon ni magas lang na day. And then narinig na po na mo ang balita, wala na po ng papa ni Junjun. Nga, kana bang gusto ka mo ato, wala ko'y mahimo, kaya ako dito sa Butuan. While na ako dito naglamay, nag-encourage sa ako mga pag-umangkon, nag-encourage sa ilang lola, sa mga igsona ko nga nagsigig pangutana, what happened, you need to be strong. Niya mo na mo ng balita, nga nawala mo ng mama ni Ruben. I mean, it reveals my capacity as a pastor kung muligid ba ko nga makita sa mga tao nga naunsa naman pastora. It reveals my capacity to stand on the ground nga Lord, kaya na mo ni. Kaya na mo ni. So kung ay challenges sa kinabuhi, makita diha kung unsa ka kalig-on o unsa ka dako ang imong pagtuo nga naay Ginoo nga nag-uban, nga naay Ginoo nga nasayod nganong nahitabo na sa atong mga kinabuhi. Amen? So diha makita nato pag natin problema unsa ka kalig-on. And kanang imong katapad daghan ay gyud ang problema mo na kabarog na siya inana siya kalig-on. Muta ina siya salamat sa imong kinabuhi kay gilig-on gyud ka sa Ginoo. Amen. Now, another thing, it calls our faith and courage. So kung naay nag-atuban ka ng hagi problema, you know, murag mo istranan nimo pagtuo. Mo padayon pagid ka. Nga mulahutay pagid ka. What I did as an encouragement, no, sa akong mga pag-umangkon, life must go on. Even though wala na mo'y papa, wala mo'y mama, life must go on. Kaya kabalo ko nga din isa yun. But sa dihang nakaana nga challenges, mas maabli pang imong pagtuo, mas muda ko pa nimong courage na God is with us. Bisa sa ingon ani nga sitwasyon. And number 4, pag nakay challenges, it's time for you to decide. No? It requires decision. Okay? So may buhaton. What is the decision? Mo-decision ba ka nga diha na lang kataman? O mo-decision ka nga mo padayon ka? So kani nga mga butang, mao ni siya ang maggiya sa ta kung naa tay mga problema. When we face challenges in our life, ma-expose ang imong limitasyon. Ay, ingana di ka kawit. Ingana di ka ka-strong. And makita ang imong kapasidad. Then it calls our faith and courage to go on. And it requires decision. Mabitan na ito nga, okay, by the month of June, mag-mourn ta, by the month of June, ingon anita, pero pag abot sa July 1, it has changed the atmosphere. Life must go on. Amen. Amen. Now, there is a story in the Bible, in the book of Daniel. The book of Daniel, daghan kayo ang mga pagsulay na diagyan nila. Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. No? Daghan kayo. Okay, ingon diha living in a challenging time. Si Daniel, si Shadrach, si Meshach, o si Abednego, nagpuyo sila sa kapanahon na very challenging ang ilang kinabuhi. Ay, diba, gikan sila sa lugar nga gi-capture sila, gidala sila sa Babylon, na dili ilang lugar,
dili lang kultura, nga ginatry og change ang ilang mga personalidad, even ilang mga pangalan, ginabag-o. And napuyo sila under sa balaod sa Babylonian. So ngayon ikaw, nga tingod kang Kristohano na kadiya, very challenging din imong life. So naa sinadihaan na nga sitwasyon. Okay? So, una, makita nato diha nga nagkaroon og desisyon kini sila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego nga bisan og naa sila sa kapanahonan nga grabe ang hagit sa ilang pagtuo, grabe ang hagit sa mga pagkaon, grabe nga hagit sa kinabuhi. But they made a decision. Una, it's time to resolve. It's time to decide. It's time to have a decision. O sa may buhaton na ito nga naamanta ani nga challenging nga kinabuhi. Okay, Daniel 1 ingon nito, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now, una, it's time to resolve. Naamo karon sa sitwasyon na may problema, it's time to decide. Ingon diha sa panahon ni Daniel, naa sila sa challenging nga time, mapakaunon silang mga lamig nga mga pagkaon kay himuon silang mga taas nga mga opisyales. Pero moagi sila og kanang mga ritual nga pang Babylonian. And then, ni-decision si Daniel, even mag-ungaw sa kamatayon, ang ilang kinabuhi kay lisod man kaayo nga dili ka mosulod sa hari. Pero yun siya, it's time to resolve, it's time to decide, it's time nga mubarog ta. Nga ingon diha nga dili siya gusto nga bisag unsa pa man ang ihatag sa hari sa iya mahugawan ang iyang kinabuhi, ang iyang pagkatao. Now, unsa may connection ani sa atong kinabuhi? Na kay problema karon, na kay pagsulay, it's time for you to resolve nga dili maapektuhan ang imong relasyon sa Ginoo. Basi mo minka nga dako problema ka pa to sa kumusimba, oy nagmahay ko sa Ginoo, ayaw pag-ingon ana. Sama ni Daniel, ingon sila, okay, hatagin sila sa mga royal nga mga food, wine. Pero nangita siya pamaagi ni doon sa chief nga pwede ba gulay lang ang amua? Kung na yung nagtawag Daniel pas, gulay lang ang amua. Kaya dili ko gusto nga mahugawan ang akong pagkatao. When you face challenge in life, when you face problem, ayaw itugot nga mo na hinungdan nga mahilayo noon ka sa presensya sa Ginoo tungod ani mga problema sa kinabuhi. It's time for you to resolve. It's time for you to decide. No, mapadayon ko. Yes, ako problema, pero musimba ko, muampo ko, mu-worship ko sa Ginoo. Ayaw itugot ang problema mo, oy makapakundang sa inuha nga di na ka mga lagad sa Ginoo. Amen? When we face challenges, yes, ato ka sa timbahan, grabe ang challenge ato pero dili na hinungdan na di na mo barong diri Si Jordan bago na matyan, pero dili hinungdan na di na siya mo toka. Ako na matyan ko, pero dili na hinungdan na dili na kumuwali. Amen? Ikaw kung sa imong problema, ayaw naghimua nga mo hinungdan nga mabugnaw ka. Yes, may panahon nga magmon ka, may panahon nga muhilo ka, pero arise and shine. Bakod, barog, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen! Amen! It's time for us to resolve. Now, next. Prepare to become 10 times better. So, kung naay pagsulay sa kinabuhi, kinahanglan andam ka na mahimo kang 10 times better. No? Sama sa gihimo no nila ni Daniel, ingon diha sa verse. At the end of the 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Diba? Giingon mo gusto niya tagainit 10 days nga mapakita namo sa imuha nga bisan gulay lang ang among kaulon, mas better pa mi, mas maayo, mas basko pa mi sa mga tao nga inyong ipakaon og mga royal food. Now, ang pag-atubang sa mga problema, sa mga pagsulay sa kinabuhi, ginaandam daita nga mahimutan gitawag nga 10 times better.
Kung naay pagsulay na challenging, na mga challenge sa kinabuhi, ginahimo ta sa Ginoo nga mas maayo pa ta 10 times. Meaning to say, parehas ako karon ni Lord, grabe akong giagian. No ba? Ang akong birth month is June. Before naabot akong birthday, daghan ang mga Lord, mo pa gid ang regalo ni imong gihatag sa ako. No, ano bang dili na ako malimtan ni nga tuig. Na akong kinabuhi. But na-realize na ako nga naay kay challenges nga dito ba, ginahimo day ka nga 10 times better to prepare. Kaya nga nung usay ko nga Lord, makumbaan na tataani. Uy, kaya mas dako, mas higher na po lagi mong i-allow sa sunod nga mga katuiga. And you know, before nini nahitabo ang mga challenge nila na Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, nag-Daniel's fast pa sila. Nag-pray pa sila, nag-prayer fasting pa sila because God prepared them. Before sila gilabog sa kalayo, diba, na story? Before si Daniel gilabog dito sa liyot, before sila gi-challenge na pagtuwa, kung di ka muluhod na ningas na to, pangpakita mo, before gi-prepare sila sa Lord by prayer and fasting. Muna nga, ang pagsulay sa kinabuhi, mao na'y maglikod ka na to, nga i-prepare ta, nga mahimutang 10 times better. Kapag pa, kapiloon ka, napulo kapilo ka, mas maayo, mas malikod ka, mas madasigod ka, yes, na kay pagsulay. And every time nga na pagsulay, ginahimo din ka sa Ginoo nga better person. Another pagsulay, better person. Another pagsulay, better person. So, pila nakabukid yung pagsulay? Pila nakabuo? Di na maihap, no? And that is why anong napakakaroon because God makes you a better person more than 10 times. So, muna may ka nga problema, walay kurat. Kaya nakuratan na sa problema. Amen? Amen. So when you face challenge, it prepare you to become 10 times better. Kung naaday problema, isa ka problema, ginahimo ka si Lord na much better. Another problema, better na po ka. Another, dili bitter ha. Better person, a better person. Di ba kung may problema mo mature ka? Di ba kung may problema, kanang malawak ang atong pagtuo-tungod kay na agyan nato na nga pagsulay. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Okay, next. When we face challenges in life, stay in spiritual community. Ayaw ubiya, ayaw ubundang. Now, iyon ang Hebrews 10:25 na nata. Ito nga, kanang dili na ta muundang og meeting together. Kita undang simba nga naman. Kanang makapa-encourage na sa tua. Stay in the spiritual community. Stay in the people, in the life group na nagdinasigay, nag-inampuay. Stay in fellowship. No, ayaw ugundang. Yung kita dihang Daniel 6:10. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Unta ni istorya ani. Ang istorya ani, si King Nebuchadnezzar naghimo siya og estatwa. And before aday ana, naay mga sip-sip. Kay makitaan man nila nga si Daniel, a prayerful kaayo. So, gi-challenge nila ang pagtuon ni Daniel. Isusulan nila ang hari na dapat hari walay maglain-lain o kanang relihiyon. Dapat kung sa mong istorya mo o gina. So, naghatag og decree nga ang tanan nga makita na nag-ampo sa lain na ginuopat, yun. So, sa dihang nadungog na ni Daniel, niuli siya. Saka siya siyang balay. Agad, yan, mabito niya dako nga bintana. Nya, katulungan mo siya nag-ampo. He kneeled down and prayed and gave thanks to God as he had done before. No, grabe ka challenge ayaw ilang kinabuhi. Kay, anytime pwede silang yun sa hari. Pero, Daniel stayed in a spiritual community. Ampo siya.
Ipakita na noon niya sa mga katao sa Babylonia. Bisang pag inukupat yun, hindi ko muundang sa pag-ampo. Bisan nung mag-ungaw akong kinabuhi sa kamatayo, di ko muundang sa pagpangalagan sa Ginoo. San Jose na ay uban na ka lang, may mga pagsulay na dako kaayo, muundang og simba. Muundang og commune sa Lord, magmahay-mahay. Ngano man Lord, gibuhat man ako ang tanan. Ngano man Lord, nagsimba man unta ko. Ngano man Lord, born again man unta ko. No, dagay mga pangutana, sa dihang nakasinati si Daniel kung ingon ani nga challenge, wala siya gihimo. Ipabilin siya nga nag-ampo, katulos ay nakadlaw. Dili tong ampo nga pag-ampo sa pagkaon, mabuntag paniudto pa niya, kung dili ana nga ampo, grabe ka lang mga pag-ampo, nga Ginoo. Kabalog ka nga wala ni naing tinguha nani sa Babylonia. Dili ni among lugar. Pero kung dili minimo gidala para patir lang minimo, imo ka mabutol maimong tuman. Pero kung dat-on minimo ang tibok Babylonia maluwas tungod sa among pagtuo, praise the Lord. Hallelujah. Amen. So kung daan kay pagsulay, usay buhaton, sulod sa imong kwarto, ampo, luhod, Ginoo, tabang. Wapoy mahimo kung wala ka sa akong kinabuhi. Amen. 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 Okay, next. Adihan mo atubang taong mga hagit ani nga kinabuhi. Prepare to embrace the fire. Sa mini nga istorya, no, sa book of Daniel nagis ko tani. Prepare to embrace the fire. Okay, ingon diha sa Daniel 3 verse 19. Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. O sa istorya ani, Shadrach, Meshach, and Abednego nag-atubang sila. Grabe kadako nga challenge sa kinabuhi. Kay naghimo man si Nebuchadnezzar og istatwa nga dako kayo. Kunya mga sip-sip, mga governor naghimo nga dapat initingog sa trompeta tanan nga mga tao muluhod kay dedication time na to siya. Nya kana si Shadrach, Meshach, and Abednego, tulo ka mga batan-on nga grabe ang dedikasyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisa pag sila na lang tulo, dili ko sila muluhod atong istatwa nga gihimo. So, primero, lingog na ang trompeta. At tanan na! Luhod! Sila na nagpabilang na nagtindog, iso kayo. So, gitagaan ng chance. Sumbungan itong mga gobernador. Kinarig! Kakakilig ulo siya ng basa ng Abednego. Hindi kayo mga pinili man sa hari. Ano mga, yan yung represent yung mga grabe kaalam ng mga batan. O, mangguwapo pag yun. Mga bata to, di ba yung gwapo, di? Okay, klaro mga lagat sa Ginoo. Ang mugiro pag yun. Niya, pa yung wisdom. Pero kanay siya lang, may sa Abednego, ang kagwapo. Kaya sama sa ilaha. Bright kahit tanan. Mubang diriya, bright man lang. Kaya mangupya ka na sila din niya. Huwag kupyahay. Ang ba ni bright eyes, gamitin ng mata. Kaya mangupya sa classmate ka ni sila. Wala, hindi. Wala, bright eyes. Bright, hindi sila. So, ingon ang hari. Okay, taga itong chance. Shadrach, Meshach, and Abednego, taga itong chance. So, ingon sila. Hari, pasaylo amin. Bisan pag dili mi luwason sa among Ginoo nga among nailhan, dili gid mi muluhod ana nga itatwa. Suko kay hari. Sige, patingon trompeta. Ang tanan nga mga sitsit dito, bow down na. Atindog yan pa ng mga gwapo. Mo ni diri suko na kay ang hari, kinaunawan man siya. Namay ka ng lutuan ng ka ng panhugno. Remember mo, anak ka lang sa una, bitaw nga lutuan ng pan, na mura siya ka ng cave na gamay, niya isurod ni mo ang ka ng pan dito pan, birahon na po ni mo. So, naghimo na, gipa-init, doon pa sa bot, isugno ng mayo, ika 7 times hotter, agad, patinginita. And, sa kaulit sa hari, maulawan mo siya, gitampog ni na si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang kamagaling mga sundalo nga, layura, napi mga likamatay, kay grabe kit kainit. Pagtanaw nila dito kay
Upat naman sila nga nagtuyok-tuyok. Tuyo naman sila, di ba? Nahimo naman upat. Naggunit o kamot, nagtuyok-tuyok nito, inaw sa anawa, grabe kami lang gusto yun. That is why, kung namo sa mga problema, prepare to embrace the fire. The fire nga mahimo mong ligod. Noong naging mga panahon nga, kanabitaw tistingan ng imong pagpangalagan sa Ginoo. But if you are ready, sama ta na experience the Shadrach, Meshach, and Abednego, giubanan sila sa Ginoo. Atong awit nga, tungod kanimo, ako may kadaugan. Why? Wala lang mo nasayod na sa panahon sa inyong problema, ginaubanan mo sa Lord, ginasapnay mo nila. Amen? Prepare to embrace the love of God, the fire of God, na iagigit pa sinati sa kada usa. And that is why, sa life ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, and Abednego, in the book of Daniel, makita na ito, grabe, namuhat gid ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Even sa panahon na naa sila sa mga challenging na times. Amen? Amen. Amen. Mabitin na usay, mag-declare good word sa mga batanon na malaki, be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa abila prayer. Grabe nilang faith. Amen. 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 Okay. So next, sino diha, kung natin mga pagsulay, nagyato ba? Keep your faith strong. Inay mong tapad. Keep your faith strong. No? Likuna kanunay ang imong pagtuo. Okay, ingon diha sa Daniel 6:22. Kani, sa Daniel na po, nakasinati. No, kay nasakpan man siya, nag-ampo 3 times a day. Unya, niyo man ang mga assistant niya rin nga, walang tayo mahimo. Itampo din nato sa langob na nailiyon. Grabe nilang time nila ni Daniel, no? Dili sa yun. Dili sa yun. So, ingon diha ang Daniel 6:22, God sent angel and he shut the mouth of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight. Nor have I ever done any wrong before you, O King. Okay. So in short, si Daniel, gikip niya ang iyang pagtuo nga ligon, kay kabalo siya, pag gumanyag apo, alang adlaw, dalho na siya sa langob, ipakaon na siya sa liyo. So, tuod man, gitampog si Daniel sa langob. Nga katong mga liyon, wala, ipapasting to nila, kay para pag-abot yun ni Daniel, magdugal yun sa mga tao nga nag-crunch kaya mga bukog. Pero you know what happened? Sa dihang gihulog ni Daniel, nagulat ang mga sundalo nga ba, wala, ginahitabo ngayon, ana. Nga naman, ingon ang word ni Lord, nagpadala o mga anghel ang Ginoo dito sa langob o gipang shut up ang mga bakbak sa liyon nga pertigyong gutuma sa mga liyon. Ang hari dili gusto to niya mabuhaton, pero hari man siya na butangan naman yung burden ng tanan nga dili mo ampo sa Dios na ilang giampuan, itampo gyud sa langob nila. So ang hari wala katulog, wala katulog. Mutong sayo kasi sa buntang isang Daniel, gusto man giluwas pa ka sa imong Ginoo. Mitubag man na, yes, hari, buhig ko. Muna yung gingon dili, my God sent his angel and he shut the mouth of the lion. Hari, buhig ko. Nagpadala akong Ginoo bangyan, ibang pungan, ibang plastiran ang mga baba sa liyon. Pagkadunay, gi-aplihan ng dali-dali. Pag-abli, bisag touch sa man lang sa kamras, wala yun, nahitabo kang Daniel. Kaya kihimo, hari, ang katong mga sundalo, katong mga sip-sip, maugit mo api ng ilang pamilya, mga anak o asawa. Luoy, no? Ang paparay na binuang, giapil, ang asawa, apil ang pamilya. Muna pag ang amahan, dali sa panimalay,
happy binang pamilya ni mo anak. Maka-experience o bili maayo. Sabi ninyo, basahin ninyo ng Book of Daniel. Wala pag gani ni dapat sa yuta ang mga tao na nunggan na sa hari na nag-crunchy na. Anak na gilamian din ang mga leyon. Para kay Daniel, siguro sa dihang nag-backlight siya, padulong sa langog sa leyon, yang ilikod ang iyang pagtuo, even na siya sa difficult na situation. Tama? And we are not exempted. No? Na ay mga panahon nga kinahanglan na itong liguno ng atong pagtuo. Kaya nga naman, pag makita na sa Ginoo, magpadala ang Ginoong solution, magpadala ang Ginoong provision, magpadala ang Ginoong breakthrough. Tama sa na-experience ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Inay mong tapad, keep your faith strong. Okay? So, ilan diha sa next na slide. Isaiah 54:17. No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Sa kasaad sa Ginoo nga, yes, you are facing difficult situation in life, pero ingon diha dili ka maunsa, bisan ang mga tao nga naay mga istorya nga dili maayo, dili na makadulot sa imuha, kay mo na ang pabor nga gihatag sa Ginoo sa ato ngayang mga anak, labanan o ubanan kita niya. Di ba na ingon ng Lord, I will fight for you. Be still and know that He is God. Amen? Amen. So kung mubating nagkakapoy, tingnan, next slide ko. Mubating nagkalaay, ato lang ginamduman ang Matthew 11:28. Come to me, all you have weary and burdened, and I will give you rest. So, sa panahon nga maka-experience ta o mga gitawag nga challenging time. Una, it's time to resolve, it's time to decide. Number 2, prepare to become 10 times better. And number 3, stay in the spiritual community. Number 4, prepare to embrace the fire. And number 5, keep your faith strong. Now, I would end with my message this morning about the story ni Mordecai. Mabasa nato na diya sa in relation no, sa Father's Day nato ang celebration today. The Book of Esther. Now, si Mordecai is ulit tao na siya, pero nahingo siyang instant nga papa ni Queen Esther. So, nagtindog siya isip o sa kapapa ni Queen Esther sa dihang nangamatay ang mga ginikanan ni Esther. Ipadako niya si Esther nga na ay good values, and that is why napilian sa hari si Esther nga mahimong queen. And namo gagawin dili ganahan kang Mordecai diha si Haman. Ano bang ha? Haman kay katawo may isang label. Haman. General assistant sa hari and gusto po na magpalakad sa hari. And then naay mga senaryo nga nabuhat si Mordecai na wala na acknowledge. Bitang nadunggan niya nga ang mga sundalo natanay buhaton nga revolusyon para sa gingharian nga nadunggan na niya. So iyan ang ibalita. Na isulat mangguda dito sa book nga kani si Mordecai nakatabang ni na nasulbad niya nga dapat i-assassinate ang hari. So wala na tagaan o honor o wala na appreciate ang mabuhat ni Mordecai. And then isang kagabi dili katulog ang hari. So ang buhaton sa hari, mag-abli na siya sa Book of Remembrance. Pagtanaw niya, isa mga nabuhat sa mga tao na nakatabang sa hari. So nakita na dito nakalista si Mordecai. So gipatawag niya si Haman, kay mamatay general. Sa usa may imong buhaton sa kanang tao nga naabitaw ng himo nga maayo sa gingharian,
Nga istorya niya na pili ni Haman kay siya man to siya kuan hari ipasulod ang kapa tagalog singsing ipasulod-suroy din sa syudad. Na kontra man ni Haman kay si Mordecai manggod dili siya muluhod. Ang Haman kay ang tanan nga mga andar ni Haman muluhod bitaw kasi Haman mo po siya si kinsa no. Nakatapot ng gali sa hari. Muna yung nga nakasakay ng gali ka sa kabaw mura kag langaw pili ni mura ko kag kabaw. Daw ano bang mabugiyon na kay siya. So, si Mordecai, siya nga, ako lagi ulodhan ang Ginoo. Hindi ko kumulhod sa bisan pinsa ng mga tao. So, pili ni Haman, siya ang magsuri-suroy. And then siya nga, okay, do it to Mordecai. Ang bangal kay Haman. Ha? Abi niya siya. Do it for Mordecai. Gisuot ni Mordecai ang kapa. Naising-sing, ipalibot-libot. Si Haman ito naguyod sa kanang kabayo, una-una niya, lakot kay siya. Mabita ito naghimo siya ka ng hangin, yung ihangti ko ano ta. Gusto lang ko mag-focus sa kanang himo ni Mordecai. Now, as a father, grabe ang challenge na naatubang ni Mordecai. But you know, kaniti ay mga unrewarded na to nga mga gihimo, maputi ade ang panahon na i-reward ka sa Lord. No? Ano mga sikreto nga nahimo, mabitaw na karon dili man nato mabayaran og bulang kung kung sa pa nato ipanghatag sa atong mga papa. We really don't know what is their sacrifices. But to the fathers mo niya akong maistorya, ang inyong mga gibuhat, sikreto man na siya, pero atubangan sa Ginoo dili na matago. One day or soon, God will reward your secret na mga hardships in life. Amen. Nga bisan unsa nga pagsulay ang giatubang ninyo diha na ay giandam ang Ginoo sa inyong reward. Amen? No, usay makaingon ta nga ang mama ra man ang grabe nga kahago. Di na to sila pwede i-compare kay ang mga papa po o ang mga bana na po na sila yung mga kahago nga dapat po na ito i-appreciate. And dili sila accepted sa pag-atubang sa gitawag ng mga challenging ani nga kinabuhi. So, para sa atong tanan, naaman ka sa very challenging na time sa inyong life. No, kinahanglan na gyud nga desisyonan nimo nga dili ka magpabilin sa inyong anak. Kinahanglan masabtan nato ang pagsulay di ay ginapurma ta 10 times better. Amen? And then ready ka na embrace ang mga fire, ready ka embrace ang mga pagsulay, ready ka na embrace ang mga challenging. And stay in the spiritual community, meaning to say, pray harder, serve the Lord, come to God. And number 5, let your faith strong. Bikunan imong pagtuo. Keep your faith strong. Be like Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Amen ba? Amen. Let us all stand and let us worship the Lord. So, nabatay na Lord, karon nga kabutagon, mga igsoon. Amen. Amen. Hallelujah. No? Unsa man nga challenge, unsa man nga pagsulay ang imong giatubang karon. Sama sa atong nakatunan karon sa Book of Daniel, no? Sa life ni Shadrach, Meshach, and Abednego, given ni Daniel. No, ang sikreto lang para mula hutay ta ani ang kinabuhi. Ayaw gid palayo sa Ginoo. Amen. Bisag unsa pa na ang problema, ayaw dagan. Ayaw palayo diya sa Ginoo. Amen. Amen. Let us pray. Amahan na mo nga langitnon, salamat kaayo nini nga kabuntagon. That we are also living in a very challenging time. Even kami gani karon nga bulan sa grabe kinang challenge na mo giatubang. Patasabtan na mo Lord that kini mo ni ang panahon para maghimo big decision na dili mi magpabilin. Pagmaluyahon. But we desire nga malapasan namo ni nga mga challenge sa kinabuhi. We pray Lord nga samtang amo ni atubang ni nga mga hagit sa kinabuhi. Sama mi iko ami nga sama kang Daniel. Nga all the more nga
nga mo luhod, all the more nga mo tawag, all the more Ginoo nga mag-spend of time sa imo. And let us be like Shadrach, Meshach, and Abednego. We have to learn to embrace the fire. Embrace your presence because nagsaad man ka, never minimum biyakan, never minimum pasakyan. Labaw sa tanan, himo aming nasama kang Daniel na bisan o dili sa yon ang among ginatubang, patang among pagtuo kinahanglan ka malikod ka. Keep our faith strong in you, O God. That life must go on. We will embrace your presence. At salamat nga ang tanan ng mga naakaroon, Ginoo. Maabi nga mo una-una nga ang pagsulay, ginaporma di ay nga mahimong make 10 times better. Thank you, Lord, for your word. Mugawat mi karon nga adlaw, assured na mo kasing-kasing. Ready mi nga mga tubang. Musaman nga mga hagit sa kinabuhi ang mga tubang. May you lift up everyone this morning na naay mga pagsulay ang challenges. Ikaw ang Diyos na nakakita. Salamat sa imong presensya ng mga awan nga ngay sa mga kalusa. We honor you and bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. So, atong panayon no, nga pasidunggan ang ato ang buhi nga Dios tungod kay siya lang ang ngayon. Amen ba? Amen. challenges no atong giatubang karon na adlaw, but still padayon gyapon no nga mahimong strong ang atong faith,
atong pagtuo diha sa inyo, especially honoring God in terms sa ato ang mga finances. So in Deuteronomy chapter 14 verse 23, the purpose of tithing is to teach us always to put God first in our lives. So whatever situation nga naata karon, it's the best time nga magtanong ta, no, o pag-honor dira sa inyo, because we do not know kung saan ang mga kakahitabo sa atong kinabuhi, but at least we are prepared and we always honor the Lord sa atong mga finances. Amen ba? Isa excited mo hatag ug mutanong diha sa Ginoo. Amen. So kung pina ang imuhang tithes and offering envelope and manindog ta, let us pray. Heavenly Father, thank you for this morning, Lord. Salamat Ginoo sa pag-remind sa amo sa kinabuhi ni Daniel, O God, nga mahimong strong ni Ginoo, even though sa mga face nga challenges na amo ang giatubangan, Lord, mahimong mi Ginoo nga mo stand firm sa among pagtuo dira kanin, even sa among financial nga bahin, Ginoo, mahimong mi firm, O God, nga mo honor gyapon dira kanimo. Salamat Ginoo sa tanan, Lord, na makaigsunan, Lord, na naaitingong ka, O God, nga pasidunggan ka karon nga kaguntagon, Lord, even sa money nga magaling, Lord. Help us, Lord, na kami siya mag-kwarta, Lord, ma-expand, Lord, para sa inyong kingdom, mag-glorify ka, Lord. We bless you, we honor you, in Jesus' name we pray. Amen. Kaya na tayo mga panghatag.
Yay! Kids Camp gahapon. So for our announcement, KKB Summit CDO is karong August 21, 2024. I-encourage ang mga KKB-an yan nga mag-apila nga event. Ang prayer sa men, dito mo sa Magdadaro Residence karong Monday. And ang na-assign sa Giving to the Temple is ang Team 3, team ni Albert. And to all aspirants na mga
gangster, gihangyo mo nga magpabilin kay makikistorya si Pastora. And karon atay lang taon nga another video presentation. Sa kabila po ng mabigat na responsibilidad, napakasarap pong maging isang ama. Yung matawag po kayo tatay, tatang, papa, papang, mang, o daddy. Nakakapawi po ng pagod, lalo na sa maghapong pagkayod at pagtatrabaho. Kaya napaka-espesyal po ng araw na ito para sa mga haligi ng tahanan. Naway may padama po natin bilang mga anak ang pagmamahal natin sa kanila. Isang yakap, isang call o text o simpleng regalo. Siya na ikatataba ng kanilang mga puso. Sa lahat po ng mga ama, lalo na po sa aking daddy na si Brother Ed, dalangin ko po ang patuloy na pagkakaloob ng ating Panginoong Diyos ng lakas para po may sa katuparan po ninyo ang inyong tungkulin bilang mga protector at provider ng ating mga anak. Siyempre, katuwa ang ating mga nanay, ang mga ilaw ng tahanan. Sa inyo po lahat, Happy Father's Day and God bless you more. Dear Papa, dear Dad, you may not know this, but there are many moments in my life that make me grateful for you. You recall that time when you taught me how to ride a bike? I was scared, but you were there, holding me steady and true. Remember when you would let me sleep in the car when we traveled? I would still be sleeping when we get home, and you would carry me to the house. At home, you would teach us how to pray. Your booming voice prayed from the heart, thanking God for everything. I knew I had you with me. I faced my ups and downs with the same courage each and every time. And every time I think about it, it makes me thank God for you. You showed me how it is to live a grateful life. Joy and laughter filled our home, even when we were going through hard times. You raised us faithfully, unconditionally, without asking for anything in return. More importantly, it was you. Always you who pointed me back to Jesus. Jesus was always your blueprint for courage with conviction. Jesus is your example when you loved without hesitation. And by your life, I saw his faithfulness as God, our Heavenly Father. So, Happy Father's Day! Thank you, Daddy. Happy Father's Day, Pa. I love you. Hello, Happy Father's Day. Thank you for being father to our kids. Thank you for being a good husband. And thank you for being a great provider for our family. May the Lord bless you and keep you in declaring towards a supernatural sustenance in every aspect of your life. Happy Father's Day and I love you. Okay, Happy Father's Day! Ako gihangyo pala ng mga papa, mga bana, nga mga hidiliat, katubangan, kaya ito silang i-pray. I-pray na muna mo, sige, kanan ng mga papa, bana, akong gihangyo nga mo ni sa tubangan. Palakpakan na itong mga fathers, mga husband. Sige, pwede di mo forward sa taas, saka mo sa taas. Okay, diyan mo sa stage. Happy Father's Day! Ano din, no? Picture. Happy Father's Day! No, sa mga bana. Okay. So, in behalf no sa mga asawa o sa mga anak, among i-appreciate o among i-honor ang kanan ninyo ang kahagop. No, sama kang mo din kay dili sa usahay makita no ang inyong mga kahagop, pero naipakaadlaw nga i-reward mo sa Lord. No, dili man ako makita sunod sa inyong kasing-kasing, but God knows what is inside of your heart. Okay, so
before that, I know anay diandam ang mga asawa. Yes, so katong namay diandam ng mga regalo or what if Happy Father's Day pa. Okay. Malakpan na ito mga papa. Happy Father's Day! Sige, pakisuot sa inyo mga kalo. Wow! Taluyo, Junjun. Wala pa. Ako din gihangyo ang atong head sa women. Siya atong ipapray. Kaya naman, mo i-alimay. Oh, so, si Maymay atong head sa women as a wife. No, siya ang atong ipapray para sa atong mga fathers. Sige. Ano lang na siya. Happy Father's Day sa tanan ng mga papa in many forms. Sa Sambana, Happy Father's Day. Happy Father's Day ni Lucy. Papa ni Lucy, Papa ni Pablo, o Papa ni Benny. Belated Nomi. So, Happy Father's Day, and we acknowledge ang inyong mga kahago. Pastor? We acknowledge ang inyong pagpalikang para sa family. And bilang asawa, wala ko na ako nalindan with prayers. Some of us didn't show me, ako ba show me, but akong gituungan na every asawa nag-pray with us. And I request everybody na mag-release ng blessing sa heads at Father God in heaven, thank you, Lord, ang pinakapapa sa tanan. Lord God, ang mag-isaan sa imo sa mga pag-ampo, ang tanan ng mga men of this church. Ang ipataas ka nimo ang every husband, every father of this church, oh God. We just want, Lord God, to know, Lord God, irespeto na ako sila. And ako silang i-honor as the head of the family, Lord God. Salamat, Lord God, itagaan mo mga iwan-ani nga klase ng men. Mauna din, Lord. Lord God, ikaw ang ilang i-prioritize. Una, Lord God, nga mudamot ka nito before anything else, before anyone else. And right now, Lord, in behalf sa congregation, Lord God, we speak blessing after blessing after blessing sa kada bana, sa kada papa, Lord God, representing, Lord God, sa matang pamilya. We bless them mightily, exceedingly more than they could imagine, oh God. We bless the works of their hands, Lord, ang ilang pagpaningkamot, Lord, mo harvest many folds, 100 folds, oh God. Lord, bilang protector, bilang providers of family, Lord, we pray that you enable their hands to produce wealth, oh God, in the name of Jesus. Enable their whole body, Lord God, their whole being, Lord God. Lord, na mag-produce, Lord God, para sa pamilya. Ang labaw sa tanan, ang pinakatiguhang na ma-emanate kanila, Lord God, ma-emanate ka Jesus Christ in their lives, oh God. Lord, makita na mo sa matago sa kinabuhian ni ng men, oh God, na ikaw, Lord God, ang pinaka-priority sa ilang kinabuhi. Next na lang ni Lord God. Lord, we pray for good health, Lord. We pray for protection every day sa mga nag-drive, Lord God, sa mga want to sa work, Lord God, masiputan na sa kalay na iman sa farm, mga man. Lord, we pray that you will bless their coming in and their going out, oh God. All of the heavens best, Lord. Oh, Lord God, we also pray for your fullness to be abundant, Lord, in the name of Jesus. Ang mga pag-ampong Ginoo, that, Lord God,
father of this church, oh God. To siya sa New Zealand, God. We remember him in prayer. Bless him, Lord God. Bless ang iyang pagpanikakot. Bless ang iyang mga kahabo. Bless even his plans, oh God, for his family and for the ministry, Lord. Bless all the plans of this man, oh God, and let it be according, Lord God, sa iyong mga pulong. According, Lord God, sa iyong tinguha, Lord God, in the name of Jesus. Himuha, Lord, na padayon sila nga mahimong good example, oh God, at tanan ng mga asawa, mga anak, oh God, would just look up to them, oh God, as the head of the family, Lord. Kung sa mga, Lord, ang wala na mo nagbungan ng mga maayong mabutangan, gikan kanimo, we release them, Lord God, na to kanila, Lord. Salamat, Ginoo, sa among, Lord God, continue nga paghimamat kanimo, Lord God. We pray that your presence will just continue to go with them in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat sa katubagan sa akong mga pag-ako. Ako kapasimugan sa tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy Father's Day. Let us all stand and let us give God all the glory for what He has done. So happy Father's Day to all our fathers. Himaya ukadunggana, ipataas ang pamor sa pagsimba, ngalan mo dayon ko, inuang himaya ukadunggana, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko, gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, walay sama Iwang tanan dugo, himaya Ginoo karon nakabuntagon. Bisan pa man Lord, salamat sa imong pulong nga padayon nga nag-encourage sa mga usa ka namo. Even Lord, dili lang mitaman sa pagpaminaw, but also Lord, ma-apply namo sa mga matag sa kinabuhi nga mahimong sama ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, God. Even Lord, sa imong servant kagigamit nga si Pastor Beth nga nag-share sa imong word. I pray nga padayon ka maghahatag sa unsa man Lord ang iyang gitimuha sa iyang kasing-kasing uban ni Pastor Wayne. Salamat Lord na padayon mo silang panalanginan, padayon mo silang i-protect, padayon mo Lord nga magagamit. Gamiton nimo ang ilang kinabuhi alang sa imong kahimayaan. Even kami tanan Lord sa among pagpamanguli, salamat sa imong habiling nga dugo nga mag-abot kami sa among temporary panimalay nga safe and sound. We honor and bless you this morning, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you for coming. See you next Sunday.